Pinangarap ko maging artist. So pag may nakikita akong wall na malinis, ayan na, dodrawingan ko na yan. Ang madalas kong i-drawing noon, naalala ko yung bahay kubo namin, tapos kaming family. Bakit kaya ako dito pinanganak? Kita ko yung struggle ng aking family sa mahirap na buhay. Isang accomplished abstract painter si Rodel Buban na nahilig sa sining sa murang edad. Pero ang kanyang buhay, minsay nawalan ng kulay dahil sa mga pagsubok dala ng matinding kahirapan. At a very young age, elementary pa lang ako, marunong na ako magtinda ng gulay. So pag nakabenta kami, meron kaming pambiling bigas. May pambaon kami. Pag wala kami nabenta, iuwing gulay, yun ang kakainin namin. Nasaksihan ko paano mag-away mga magulang, mga kapatid ko, paano nagpapakapagal, naghihirap para lang kumita. Talento sa sining ang kanyang ginamit upang maisalba ang pamilya sa kahirapan. May mga papagawa ng projects, minsan aabutan ako ng 20 pesos, 30 pesos. Pinapangarap ko na sana maganda yung bahay namin. Pinapangarap ko na sana may kotse kami, na kumakain kami ng masarap. Sumasaya ako. At feel ko na totoo siya. Do pangarap lang siya. Sa kabila ng kahirapan, nakasumpong ng pag-asa si Rodel. Nakapakinig siya ng salita ng Diyos nang maimbitahan sa isang Kristiyanong gawain para sa kabataan. Narinig ko yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Kunento pa ng pastor, kapag tinanggap mo si Jesus, magiging tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Growing up na mahirap, at that very young age, sabi ko, gusto ko yan. May ino-offer pala si Lord na higit pa dito sa mundo na ito. Eternal life. At that very young age, umiiyak ako nung tinatanggap ko si Jesus as my Lord and Savior. Naintindihan ko na agad ang pag-ibig ng Diyos, yung magandang plano niya sa buhay namin. That time kasi buhay na buhay sa akin yung kantang Give Thanks. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Diba? Kahit na mahirap, kaya kong sabihin na mayaman ako kasi because of what the Lord has done. Dahil sa lumalagong pananampalataya, sumidhi ang pag-ibig niya sa Diyos na siyang ibinabahagi niya sa iba. Subalit, panibagong hamon kay Rodel ang pagtutol ng kanyang mga magulang sa natagpuang katotohanan. Dahil dito, maraming beses naglayas si Rodel. Kahit na Christian ako, sumama loob ko sa kanila. Sa 10 tama na nagawa mo, may nagawa kang isa, burado yung 10 tama. Sorry to tell you, pero sinumpa ko yung family ko, yung mga kapatid ko, yung mga magulang ko. Kalaunay, nanlamig sa kanyang pananampalataya si Rodel at pinasok ang bisyo. Yung backslide ko, sinadya ko. Dumating ako sa point na parang ako lang yung nagkakamali sa church. Hindi nila alam na may bisyo ko. Tuloy pa rin ako sa ministry. Siyempre, every time naman naiinom ako, maninigarilyo ako, laging may kurot ng konsensya. Yung Holy Spirit nangungusap. Alam ko namang mali Yun nga lang, because of anger, hatred, sinadya akong magrebelde. Pero isang gabi, I prayed to God. Sabi ko, Lord, patayin mo na lang ako. Hinga akong tawad. Pag Monday, hanggang Saturday, gagawin ko na naman yung kasalanan ko. It's unfair for you, God. Sabi ni Lord sa akin, Nak, ikaw lang naman ang lumalayo sa akin. Ako hindi ako kailanman lumayo sa'yo. Balik ka sa akin. Babaguhin kita. Tinapong ko yung yosi. Lumuhod ako sa Panginoon. Dinipa ko yung kamay ko. Sabi ko, Lord, baguhin mo ako. Sayong-sayo ang buhay ko. Ang pag-ibig at pagpapatawad na nagmumula sa Diyos ang nagturo sa kanyang magpakumbaba at bumalik sa kanyang pamilya. The Lord spoke to me clearly. Go home. Tell them that you love them and ask for forgiveness. Ang pagsunod niya sa Diyos ay nagbunga ng malaking pagpapala. Nabuksan ng puso ng kanyang buong pamilya sa salita ng Diyos at tumanggap sila kay Jesus. Hindi na naipagpatuloy ni Rodel ang kanyang pag-aaral, pero sa kabila nito, napayabong niya ang kanyang kakayahan sa pagpipinta na siyang nagtaguyod sa kanya at sa binuong pamilya. Sa kanyang pagsisimula bilang artist, hindi siya nakatakas sa pagsubok dala ng kanilang kawalan. Pero gipit man sa pera,
Mayaman naman ang kanyang puso sa pagbibigay sa gawain ng Diyos. Giving our tithes and offering is also worship. Biglang narinig ko si Lord during offering time. Sinabi niya, akin na lahat ng laman ng wallet mo. Laman ng wallet ko noon, 250 pesos. Yun na lang meron kami. Alam mo, nakataas na yung offering kasi pinagpipray na. Alam mo, hinahabol ko talaga. Boom, dinang ko yun. As in, the fact na nakasunod lang ako kay Lord, ang saya ko na. After the service, may kumamay sa akin. Tapos sa pagitan ng aming palad, $255 yung kapalit. Merong babaeng humihingal-hingal pa. Sabi niya, sabi sa akin ng Panginoon kanina, ibigay ko daw sa iyo to. Nilapagan ako ng $300. Yung 250 pesos ko, pinalitan ni Lord ng $555. Sabi ko, ngumawa talaga ako. Sabi ko, Lord, you are so good. Hindi ka namin ma-outgive. Tapat ang Diyos sa pagtupad ng pangarap ni Rodel. Nakilala siya sa larangan ng abstract painting. Nagkaroon siya ng 9 na solo art exhibit. Tampok ang kanyang mga obrang dala ay inspirasyon at pag-asa na matatagpuan lamang kay Jesus. Isa na rin siyang recording artist na ginagamit ang kanyang kanta para papurihan ng Diyos. Sobrang grateful ako sa Panginoon. Kung ano yung binigay niya sa aking talento, doon niya pinapadaan yung blessing para sa akin at sa family at para sa ibang tao. Higit sa lahat, nakaka-minister pa. More than sa need, kayang ibigay ng Panginoon basta tama ang puso natin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies every new, every morning. At yung bawat umaga na ibibigay niya sa iyo signifies ng bagong buhay, ng bagong pag-asa. My greatest inspiration is the greatest artist in the universe, si God.